Medina. Isang mapagpalang hapon po sa bawat kapatiran, sa lahat po ng DFCQ. Magandang hapon po sa inyong lahat. Nagagalak po ang puso ko na muli na maipahayag ang salita ng Panginoon at naniniwala tayo na ginagawa po natin ito hindi para sa kung saan paman, kung hindi ito'y naayon sa pangunguna ng banal na Espiritu na kailangan nating gawin anuman ang mga sitwasyon natin. Kailangan nating patuloy na ipahayag ang salita ng Panginoon. Nais ko po munang kamustahin ang mga kapatiran diyan sa BS Wakra, bagamat hindi na tayo nakakapaggawain diyan, pero naniniwala tayo na patuloy ang Diyos ay na sumasa atin lahat. Kaya sa inyo diyan, Christine, Michelle, Julie, no, part ka na ng BS Wakra. At sa iba pa dyan, no, kila Pamela, kila Josa, no, kila Queen. So, namimiss na namin kayo. At gayon din sa BS Medina at Kalipa, no, sobrang miss na rin namin kayo. At loobin ng Panginoon, no, na makapunta diyan kapag nagkaroon na ako ng follow-up check-up. This coming April 1, may follow-up check-up ako. At loobin ng Panginoon na makadalaw din sa inyo. Salamat sa pagdalaw niya sa akin, BS Medina at Kalipa. Kamusta kayong lahat? At gayon din sa Incalid, sa pamilya ng Yebra family. Kamusta na kayo, no? Ang pangangaral natin ng salita o ang Bible study dyan, no? Magpapatuloy yon. Huwag kayong mag-alala. At magpapatuloy ang gawain dyan sa inyo. Sa lahat ng mga nabanggit ko. Ang kampo, kamusta na kayong lahat? Diyan, no? Hindi ko na kayo maisa-isa. Tunay na ang Diyos ay nananatiling tapat sa ating lahat. At sa lahat din ng mga kapatiran, no, di ko man kayo mabanggit isa-isa, patuloy kayong magpakatatag, mga kapatid, no. Sige lang, makinig kayo ng makinig sa maraming mga salita ng Diyos na nais niyong pakinggan, sapagkat ito yung panahon na kailangan nating manatili sa salita ng Panginoon. At kaya nga, ang ating mensahe na natanggap sa Panginoon ngayon ay mula sa aklat ng 1, chapter 15. Ang babasahin natin ay verse 1 to 10. So, ang iba sa inyo alam na po itong story na ito. Kaya sabi nga, basahin ko muna. Sabi rito, sinabi pa ni Jesus, ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang aking mga sangang hindi namumunga at nililinis niya ang bawat sangang namumunga para lalo pang mamunga. Malinis na kayo dahil sa mga salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at ako'y mananatili sa inyo. Hindi makakapamunga ang isang sanga malibang nakakabit ito sa puno. Ganoon din naman, hindi kayo makakapamunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas at kayo ang aking mga sanga. Ang taong nananatili sa akin at ako rin sa kanya ay mamumunga ng marami, sapagkat wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay tulad ng mga sangang itinatapon at natutuyo, at pagkatapos ay tinitipon at iniahagis sa apoy para sunugin. Kung mananatili kayo sa akin at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, ipagkakalob ko ang anumang hilingin ninyo
napaparangalan ng aking Ama kung namumunga kayo ng sagana. At sa ganitong paraan ay naipapapakita ninyo na mga tagasunod ko kayo. Mahal ko kayo gaya ng pagmamahal sa akin ng Ama. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung sinusunod ninyo ang mga utos ko, mananatili ang pag-ibig ko sa inyo. Katulad ko, sinusunod ko ang utos ng aking Ama, kaya nananatili ang kanyang pag-ibig sa akin. Tayo po yumuko at andali ang manalangin para sa mensahe ng Diyos sa gabing ito. Hallelujah. O aming Diyos na dakila, pinupuri namin kayo, pinapasalamatan sa oras na ito, Panginoon. Alam naming Diyos kayong mabuti at tapat sa iyong salita, Panginoon. At alam namin, Panginoon, na ang salita niyo ay nagbibigay ng buhay at pag-asa. Kaya naman po, Lord, na sa oras na ito'y patuloy namin, Panginoong, bubulay-bulayin na yung mga salita. Tulungan po kami ng banal niyong Espiritu na kung saan ang katotohanan sa salita po ninyo'y patuloy na maipahayag po sa bawat mga tainga at mga pusong nakalaan na makinig na yung salita. Pagpalain niyo po ang salitang ito na mayahasik sa bawat puso na bukas upang ang salita ninyo'y tanggapin ng may pananampalataya. Sa inyo po ang papuri, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ano po ang sinasabi ng salita ng Diyos? Ginamit po ng ating Panginoong Hesus ang isang parabola o isang patalinhagang pangungusap at inilalarawan po ng ating Panginoong Hesus bilang po na siya po yung bilang puno at tayo yung mga sanga. Ilan lamang po yung kukuhanin ko dito sa ating talatang binasa. So kinakausap tayo ng Panginoong Hesus, ng salita ng Diyos, tayo pong mananampalataya, na kinakailangan po nating manatili sa salita ng Diyos. Na ang salita ng Diyos ay sinasabi nga natin, in John 1:1, na binanggit ko rin dati po, na ang salita ay ang ating Panginoong Hesus. Kaya't ang mananampalataya ay kinakailangang manatili at manatili lamang sa salita ng Panginoon. Sapagkat ang nananatili sa salita ay nagkakaroon ng buhay. Buhay, pag-asa na kailangan natin sa panahong ito. At ang isang mananampalataya, kapag hindi ka nananatili at umaasa sa salita ng Diyos, unti-unting mawawala ang sigla mo, lalo na sa buhay espiritual. Pansinin natin ang ating mga sarili. Kapag hindi mo nabasa ang salita ng Diyos, isang araw, 2 araw, 3 araw, pansinin mo ang sarili mo. Di po ba nag-iiba? May kulang, may nababago. Apektado ang lahat sa buhay kapag ang salitang nagbabago ng buhay ay hindi nakakapanatili sa ating mga mananampalataya. Bakit kinakailangang manatili ang mananampalataya sa salita ng Diyos sa huling panahon na ito? Unang-una, para tayo ay mabuhay at lumakas. Ang buhay na tinutukoy dito ay hindi lang para magkaroon ka ng sigla sa bawat araw ng buhay mo. Higit sa lahat, yung buhay espiritual mo
ay patuloy na lumalago habang nananatili ka sa Panginoong Yesus. Habang nananatili ka sa katapatan ng salita ng Diyos na sinasabi sa buhay mo. Dahil umaasa ka at nananampalataya na ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng buhay at kasiglahan, kalakasan, kapanatagan sa bawat mananampalatayang nagtitiwala sa salita ng Panginoon. At maranasan ng isang mananampalataya ang mamunga ng sagana. Naniniwala tayo na hindi titigil ang Diyos na ibuhos ang kanyang salita na nagbibigay ng buhay sa lahat. Sapagkat nais ng Diyos na mapuno ang bawat mananampalataya. Naalala ko po nang mahandusay po ako dito sa pulpitong ito. Isa lang po yung nasabi ko sa isip na kahit hindi na po ako makapagsalita. Pero ang aking kaisipan ng mga panahon na ito, malinaw. Ang naisip ko lang pong sabihin, sabi ko, Lord, my life is in you. Yun lang po ang nasabi ko. At unti-unting nawala ang aking lakas. Hindi ko na alam ang mga iba pang pangyayari. Basta ang alam ko, ibinigay ko na sa Diyos ang buhay ko no time na yun. At kung hindi po in-extend ng Diyos ang buhay ko ngayon, pwede kong sabihin na hindi totoo ang salita ng Diyos. Pwede kong sabihin sa inyong hindi totoo ang salita ng Diyos kung hindi po niya pinahintulot ang lahat. Nang tanggapin ko ang Panginoong Yesus, alam kong binuhay niya na ako dahil sabi nga po sa unang sa 2 Corinthians 5:17, inalis niya na ako sa aking lumang pamumuhay at nilagay niya ako sa bagong pamumuhay. Ibig sabihin, binago ng Diyos ang buhay ko nang tanggapin ko siya. Pero nung mangyari sa akin ang nangyaring ito, in-extend ng Diyos ang buhay ko. Kaya sabi ko, ang salita ng Diyos ay hindi pwedeng hindi ko sabihin na totoo. Totoo na nagbibigay ng buhay. Totoo na nagdaragdag ng buhay. At naririto nga po ako sa inyong harapan. Kasalukuyan ko pa rin pong nararanasan ang kabutihan ng Diyos. Mabagal lang po akong magsalita. Dahil kung magsasalita po ako ng mabilis at malakas, medyo ang aking paghinga po ay kinakapos. Pero mabuti naman po ang aking pangangatawan at naniniwala akong pinagaling ako ng Panginoon. Kaya po, naranasan natin ang kabutihan ng Diyos. Ano po? Nung nasa ospital ako, 5 dalubhasang doktor ang tumitingin sa akin. At alam ko kung sino yung doktor na ibinigay ng Panginoon. At siya yung mismo nagsabi na, ako ang mag-o-opera sa iyo. Ako ang hahawak sa iyo. Narinig ko po yun sa kanya. At pati yung mga gamot na ginamit ng Panginoon, no? Yung mga malaking pabor na ginawa pa ng Diyos na alam ng Panginoon na wala kaming kakayanan sa pagbabayad, pero lahat ng ito ginamit ng Diyos para sa ikabubuti ng kanyang mga lingkod, ng kanyang mga anak. Ganun ang pag-ibig ng Diyos
sa bawat nananatili sa kanyang mga salita. Wala pa po akong 1 buwan mula nang maoperahan, at kahit mga doktor po ay nagulat din sa mabilis na pag-recover. May mga naririnig po ako dun sa mga nurses na sinasabi nila, mabuti ate, hindi ka nagkakaganito, ganito, ganyan, para kang hindi na operahan. Yun ang sinasabi nila sa akin. Nung panahon na sinasabi nila sa akin, nasa ICU ako, parang deadma lang sa akin, kasi ang feeling ko po talaga para pong wala talaga akong operasyon na naranasan o ewan. Maliban lang yung pananakit ng aking likod doon sa kama na for 13 days na nakahiga. Yun lang po ang aking nararamdaman, plus yung tusok-tusok sa katawan ko. Hindi ko po maintindihan, no? Ngayon ko lang nare-realize lahat. At nasasabi kong napakabuti ng Diyos. Talagang sobrang pabor, no? Ayokong maiyak kasi hindi pa pwedeng umiyak. Pero may iyak ka sa kabutihan ng Panginoon dahil alam mong ang salita niya kailanman ay hindi nagbabago. Kaya ang kalakasan ng Diyos sa tuwing ipinapangaral natin ang salita niya, nagkakaroon po tayo ng kakaibang lakas. At yun ang alam ko sa panahon na ngayon na nangyari ito sa akin, ay mas nadarama ko yung kalakasan ng Panginoon sa buhay ko. Dahil kung sa sarili ko lang, alam kong hindi ko kayang tumayo o magsalita. Right? Sabi nga dito ng salita ng Diyos, ang hindi nananatili, sabi dito, kung mananatili kayo sa akin at ang salita ko'y mananatili sa inyo, ipagkakalob ko anuman ang hilingin ninyo. Kaya ang Panginoon ay napakabuti. Hindi ko man hingin sa Kanya ang mga pabor na naranasan ko na ito, pero ibinigay lahat ng Diyos. Dahil alam ng Panginoon na may plano pa sa buhay ko. Alam ng Diyos kung bakit ako ngayon nakakapagsalita, dahil siya lang yung nakakaalam. At naniniwala ako na kung hindi siya nananatili sa akin at ako rin ay sa Kanya, hindi ko alam kung ano na po ang nangyari. Kaya nga, yung binasa ko kanina sa 5 to 15 ng 5 to 7, sabi nga, sa 7 na lang, sinabi ko kanina, kung mananatili kayo sa akin, ang salita ko'y mananatili sa inyo, papagkaloob ko naman ang hininyo. Kung nananatili po tayo sa salita ng Diyos, mananatili pong tapat ang ating Panginoon sa atin. Kasi ang sabi niya, hingin nyo ano mang nais nyo, di pagkakaloob niya sa atin. In 1 Thessalonians, di po ba sabi nga ng Panginoon doon, sabi rito sa 1 Thessalonians, First Thessalonians 5:17, ang sabi rito, laging manalangin. At sa 18, at magpasalamat kayo kahit ano ang mangyari, dahil ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo na mga na kay Kristo.
Bagamat sabi ng Panginoon dito sa 7, hingin ninyo ano man ang nais at ipagkakaloob niya. Hinihingi natin sa Diyos yung mga nais natin. Bagamat ibinibigay ito ng Panginoon. Pero mas naniniwala tayo na kapag nasa panahon tayo ng mga pagsubok, matitinding pagsubok, higit nating pasalamatan ng Diyos sapagkat mas lalo nating nakikita ang katapatan at kabutihan ng salita ng Panginoon nating nababasa. Bago nangyari sa akin ang ganitong pangyayari, nagkaroon ng mas matindi ring pangyayari. At lagi kong sinasabi sa aking mga anak, pasalamatan natin ng Diyos. Palagi kong sinasabi ito sa pamilya ko na palaging magpasalamat sa Panginoon. At hanggang ngayon, sinasabi ko sa pamilya ko at sa inyong lahat, ano man sitwasyon ang dinadaanan natin ngayon, sa trabaho man yan, sa personal man yan, sa pamilya man yan, anumang mga nangyayaring bali-balita sa buong mundo ngayon, higit nating luluwalhatiin ng Diyos at itataas sa buhay natin. Higit nating pasasalamatan ang mga salita niyang nababasa natin dahil pinapaniwalaan natin ito ay totoo. At naniniwala tayo na mayroong ginagawa ang Panginoon na mabuti sa mga pangit na nangyayari sa mundo o sa buhay natin. Naniniwala po ba tayo doon? Bagamat sinasabi ng ating Panginoong daranasin niyo ang lahat ng ito, pero ang sabi ng Diyos, huwag kayong mag-alala sapagkat hindi ko kayo pababayaan. Kaya nga ang request ng ating Panginoon, ng salita ng Diyos ngayon, manatili lamang tayo sa Kanyang salita. Mag-focus tayo sa salita ng Diyos, lalo na po sa panahon ngayon. Hindi na po tayo nagkakaroon ng mga pagtitipon-tipon dito sa iglesia, pero kalooban ng Diyos na patuloy tayong nagtitipon-tipon, nagpapalakasan, kaya nga po meron tayong grupo, no? May group tayo para magpalakasan sa pananalangin. Patuloy nating isama sa panalangin ang bansang ito na kinalalagyan natin. Kaya nga po ang bawat isa sa atin, kaya tayo naririto pa sa bansang ito dahil may plano ang Diyos. At naniniwala tayong may pabor ang Diyos sa buhay natin dito. Huwag tayong mag-focus dun sa nangyayari. Pero hindi ko po sinasabi na huwag tayong mag-update sa nangyayari. Ang sinasabi ko po, huwag tayong mag-focus. Dahil kapag nakafocus tayo sa nangyayaring ito, ang karamihan na nga po ay napaparanoid. Nawawala yung focus ng mga mananampalataya sa tunay na layunin ng Diyos sa nangyayaring ito. Dahil nga inaagaw ang ating kaisipan, damdamin, maging ang ating paningin, pandinig sa mga nangyayari. Sobra tayong updated sa mga nangyayari. Napakasarap pong mabuhay, mga kapatid. Ako po, sinasabi ko po yan.
Dahil nga po sa pangalawang buhay na ibinigay ng Diyos sa akin. Masarap ang mabuhay, lalo kung alam mo na binuhay kang muli ng Diyos. Dati patay tayo, wala tayo sa puno, pero nang makilala natin ang Panginoong Hesus, agad-agad tayong idinikit, no, sa Kanya ng Diyos Ama. Dahil ang pag-ibig ng Diyos sa atin, na mga mananampalataya, ay hindi po niya kalooban na mahiwalay tayo sa Kanyang bugtong na anak. Ang salita po niya ay binibigay sa atin upang makasama natin siya saan man po tayo pumaroon. Mga kapatid, kasama natin ang Diyos kahit saan tayo pumaroon. Hindi tayo makakatakas sa ating Panginoon. Tayong mga mananampalataya, palagi po siyang sumasama sa atin. Sa panahon pong ito, kanino tayo lalapit? Piliin po natin na mas manatili sa kalooban ng Diyos. Kung sa kinalalagyan mo ngayon, hindi ka makalabas sa accommodation, hindi kayo makatrabaho ng maayos, manatili ka sa salita ng Diyos. Hindi mo na nga kinakailangan pang pumunta ng malayo para ang salita ng Diyos ay masumpungan mo. Hindi mo na kinakailangan tumawid ng dagat para ang salita ng Diyos ay makuha mo. Ng salita ng Diyos, nang tanggapin mo siya'y nasa puso mo at nagsasalita sa iyo. And literally, ang salita ng Diyos, hayag na natin itong nababasa at malaya nating nababasa. Mag-download ka lang. Meron ka ng salita ng Diyos na mababasa. Higit na nalalaman po ng Diyos ang nagaganap at magaganap. Kaya't wala po tayong ibang pagkakatiwalaan kung hindi ang salita ng Diyos. At laging mananatili lang na nagtitiwala sa salita ng Diyos. Sapagkat ang nagaganap ngayon at magaganap pa, alam na ng salita ng Diyos yun. Alam na ng ating Panginoon Hesus ang lahat. Kung ako po ang tatanungin nyo, at lagi ko itong iniisip, binubulay-bulay, pinapasalamatan ko ang ating Panginoong Hesus. Sapagkat ang mga viruses na ito na kumakalat, pinahintulutan ng Diyos na maranasan ng buong mundo. Hindi po ako nagpapasalamat dahil may lumabas na ganito o pinahintulutan ito ng Diyos. Hindi po ako nagpapasalamat na marami ang namamatay. Ang totoo, nalulungkot ako sapagkat yung mga namamatay na hindi nakakilala sa Panginoong Hesus ay isang taktika ng kaaway. Pero nagpapasalamat ako kung ititingin natin ang ating spiritual eyes sa lahat na nangyayaring ito. Naririnig ng ating mga tenga. Marahil napapanood ninyo sa mga TV. At ako mismo sa hospital na aking kinalagyan dati nung ako'y naoperahan. Mismong sila doon. Kapag sinabi mo na ang Diyos lang ang nakakaalam ng lahat at manalangin sa Panginoon, tinatanggap nila
ang lahat ng iyon. Ano man ang relihiyon, ano man ang paniniwala mo, basta't naniniwala sa Diyos, naniniwala sila na kailangang manalangin sa Diyos. At ito yung pasasalamat ko na inalaw ng Diyos na lumaganap ang ganito. Marahil, inalaw ng Diyos para marami ang kumilala sa Kanya. Para marami ang manalangin sa Kanya. Marahil, marami talaga ang nakakalimot sa salita ng Diyos. Kaya pinapahintulutan ng Diyos ang mga bagay na hindi natin nauunawaan. Pero ang Diyos lang ang nakakaalam. Bakit niya pinapahintulutan ang lahat ng ito? At sa huling panahon na ito, kailangan nating mamunga. Subalit, mamumunga lamang tayo kung tayo ay mananatili sa salita ng Diyos. Hindi po niya kalooban na ihagis ang mananampalataya sa apoy. Nais ng Diyos po na ang bawat sanga na namumunga ay Kanya ring nililinis para mas lalo pa itong mamunga. Inaalis ng ating Diyos ang mga humahadlang o mga nagiging sanhi para hindi lalong mamunga ang isang mananampalataya. Kaya kung dumarating tayo ngayon sa matinding pagsubok, ibig sabihin, inaayos tayo ng Panginoon. Para masigit nating makita na ang plano niya ay mabuti sa gitna ng mga pangit na nangyayari sa buhay natin. Nais po ng Diyos na mamunga tayo ng sagana sa pag-ibig, sa kagalakan, sa kapanatagan, kabaitan, kabutihan, katapatan, katiyagaan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Bunga ng Espiritu ang nais ng Diyos na mamunga sa ating lahat. Sapagkat naniniwala tayo na kapag nasa atin ang mga bunga ng Espiritu ito, ang katagumpayan ay ating matatamo habang tayo'y nabubuhay. Sapagkat kasama natin ang banal na Espiritu upang ang mga bungang ito ay manatili sa atin at lalo pang mamunga ng sagana. Sa gayon, hindi lang tayo ang makikinabang, kung hindi ang bawat tao na ating nakakasalamuha, nakakausap. Mananagana rin ang mga taong ito kapag ang bunga ng Espiritu ay atin ding ibinabahagi sa kanila. Ang kabutihan ng Diyos, ang Kanyang salita na nagbibigay ng bunga, ang lalo pang higit na sasagana, na dadaloy sa iba. Mula sa atin, dadaloy sa iba. At naniniwala din tayo na ang bungang ito ay kapangyarihan mula sa salita ng Panginoon na ipinagkaloob sa atin pamamagitan ng banal na Espiritu. Kaya't ang lahat ng humihingi
ibinibigay ito ng Panginoong Yesus. Kalooban po ng Panginoong Yesus ibigay ang mga bungang ito. Kalooban po ito ng Panginoon. At naniniwala tayo, ito ang kapangyarihan na kailangan natin lalo ng higit sa lahat sa panahong ito. Kailangan natin ng kapanatagan. Kailangan natin ng kagalakan. Kailangan nating manatili ang kabutihan. Isipin mo ang nangyayari sa panahon na ito. Ano ang kailangan? Pera? Anong kailangan nating mga tao? Pera? Kailangan pa ba ng tao ng kapangyarihan? Walang magawa ang kapangyarihan, ang kayamanan sa nangyayaring ito. Ang kailangan natin sa panahon na ito, una, ang pag-ibig. Pag-ibig sa lahat. Ipakita natin ang pag-ibig na ito sa pamamagitan ng pananalangin sa buong mundo. Pananalangin sa bansang ating kinalalagyan ngayon. Pananalangin sa lahat ng tao. Hindi mo man kilala ang mga taong ito, kailangan mong ipanalangin. Ipanalangin ang lahat ng mga mananampalataya ng higit sa lahat. Sapagkat ang mga mananampalataya ay gagamitin ng Panginoon. Kaya't kailangan ipanalangin ang bawat isa. Kailangan natin ng kagalakan. Sa panahon ng kalungkutan, sa panahon ng kapigatian, yung kagalakan, kailangan natin. Kapanatagan, katapatan, pagiging matyaga o yung katiyagaan, pagiging mahinahon. Hindi natin kinakailangan magpanik. Panic buying, kahinahunan ang kailangan natin. Pagpipigil sa sarili. Salamat sa Panginoon at sa banal na Espiritu na nagtuturo sa atin kung ano ang kapangyarihang kailangan nating matanggap sa salita ng Diyos sa panahong ito na nagaganap ang mga bagay na hindi natin inaasahan. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Praise you, Jesus. Dakilang Diyos, salamat po, Panginoon. Naniniwala po kami na sa panahong ito ay lalong kumikilos po ang banal yung Espiritu, Panginoon, sa buhay naming mga mananampalataya. Upang higit po kami, Panginoong, magkaroon ng masaganang bunga na siya naming magagamit ngayon sa panahon ng ganitong kagipitan, kapighatian, pagdurusa. Alam namin na mga bungang espiritual na ito, Panginoon, na higit namin kailangan at kailangan ngayon, Panginoon. Patuloy niyo pong palaguin ang aming mga bunga na ito, Panginoon. Patuloy po niyong palawakin pa ito, Panginoon. Pasaganain pa, Panginoon, ang mga bungang ito. Dahil naniniwala po kami, Panginoon, ito ang kapangyarihan ninyo na ibubuhos niyo sa amin sa huling panahon na ito, O Diyos. Kailangan namin ng kapanatagan, O Diyos. Kailangan namin ng kabutihan, pag-ibig, Panginoon, kahinahunan, Panginoon. Pag hindi kami madaig ng mundong ito, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Panginoon, pagpalain niyo po ang bansang ito
ang Qatar, Panginoon, na aming kinalalagyan ngayon, O Diyos. Patuloy ko pong pinalulukuban sa inyo ng banal niyong dugo ang bansang ito, O Diyos. Gaano man kayaman ang bansang ito, Lord, hindi rin naging ligtas, Panginoon, sa mga viruses na ito, O Diyos, na lumalaganap sa buong mundo. At naniniwala po kami na kaya kami naririto sa bansang ito, O Diyos, dahil kalooban niyo, Panginoon, na ipanalangin namin ang lahat ng mga tao dito, O Diyos. Kahit nilalapit po namin, Panginoon, ang hari, ang pamilya ng hari, ang mga gobyerno dito, Panginoon, bigyan niyo sila ng wisdom, Lord, ng knowledge, Lord. Ang lahat ng mga taong naririto, Panginoon, ang mga doktor, Panginoon, na ginagamit niyo ngayon para gumamot sa mga may sakit, Panginoon. Patuloy pong dalangin kung palakasin niyo po ang mga doktor. Bigyan niyo sila ng wisdom at knowledge, Panginoon, sa kanilang mga ginagawang trabaho. Higit sa lahat, Panginoon, dalangin ko po ang lahat ng iglesia, Panginoon, sa lugar na ito, Diyos. Pagkaisahin niyo po ang bawat isa, Panginoon. Ang lahat ng mga mananampalataya, Panginoon, pagkaisahin niyo po, Panginoon, bilang katawan ninyo, Diyos. Lalo't sa mga ganitong sitwasyon, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Dalangin ko po ang lahat ng mga kapatiran, ang Door of Faith Qatar, Panginoon. Patuloy niyo pong palakasin ang bawat isa. Bigyan niyo po ng karunungan, kaalaman, Panginoon, ang bawat isa sa kanilang mga gagawin, Panginoon. Alisin niyo po ang takot, ang pangamba, ang mga pag-iisip, Panginoon, na hindi nakakabuti para sa bawat isa, Panginoon. Bigyan niyo lang po, Panginoon, ang bawat isa ng pangunawa, Panginoon, sa iyong salita. Sapagkat naniniwala ako, Panginoon, na ang salita ninyo, Panginoon, kapag kanilang binulay-bulay, O Diyos, magkakaroon sila ng buhay at pag-asa. Kaya salamat po, Panginoon, maging ang aming mga pamilya sa Pilipinas, dalangin din po namin ang pag-iingat nyo sa kanilang lahat. Ang aming pamilya, Panginoon, aming mga anak, Panginoon, ang bawat mga pamilya ng mga kapatiran, O Diyos, ingatan niyo po sa aming bansa. Balutan niyo din po ng banal niyong dugo ang bawat pamilya namin. Higit sa lahat ang aming bansa, Panginoon. Bigyan niyo po ng karunungan ang aming Pangulo, O Diyos. Marami pong salamat, Panginoon. Alam po namin, O Diyos, na ang lahat ng ito, Panginoon, ay matatapos. At naniniwala po kami, Panginoon, ang tagumpay, Panginoon, sa pangalan ni Jesus ay ipagkakaloob niyo sa mga pusong nagtitiwala at nananatili sa inyo, Panginoon. Sa pag-ibig ninyo, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa iyo po ang lahat ng papuri, pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Tayong lahat ay magsabi ng Amen.